Prince last week. Ngayon, gagamitin ni Haji. Anong meron? Anong idea nitong Lilia na to? Maganda siya versus yung mga junglers natin ngayon, especially mga one-hit delete heroes like yung Harley. Kasi pwede mong gamitin yung Black Shoes to negate yung deadly magic. So it's kind of a mage that is sort of playable in the current patch. Kasi kapag tinignan mo yung hero pool ng mages, parang lahat kayo kayang one-hitin ng mga jungler eh. Plus, kailangan mo rin dito yung slow burn effect. Kasi sa early on pa lang, hindi mo agad mapupugo. Hindi mo madedelay basta-basta ang isang Lilia. But now, they will be finishing it off with a Granger pick para kay Super Marco. I was actually gonna say na parang ang Team Falcons, hindi sila basta-basta nagpipick ng mga may pang-complement sa isang Marcel. Pero kayo, anong pwede nyong gawin? I-predict nyo na kung sino mananalo dito. Scan the QR code and correctly predict the match winner to win 1,000 MLBB Diamonds. Kaya super fans, huwag nyo nang patagalin pa kasi dito pa lang sa poll natin, kita-kita natin, lamang ang Falcons, which is to be expected din naman, lalong-lalo na sa performance na pinakita nila mula pa lang nung week 1. Total naman nagpe-predict na kayo sa mga poll natin. Why not take the chance para magkaroon ng chance na manalo ng 1,000 diamante? Pero ngayon, Diamonds in pressure din actually dito ang TNC kasi struggling pa rin sila na makahabol sa puntos. Well, alam mo, yung mga pressure na yan, minsan dyan mo makikita talaga kung sino yung magiging standout. Sabi nga nila, Diamonds in the rough. And ang laki talaga ng pressure dito ng Phoenix Army considering yung kanilang placement ngayon. But against Team Falcons, if they're gonna be able to persevere, this is gonna give them a big momentum coming towards the second half of the regular season. Kaya naman, sisimulan na natin itong fight or flight na laban na ito. Makakabangon na ba ang TNC mula sa ilalim o tuluyang lumilipad ang Team Falcons? Sa pagpasok natin dito sa larong ito, parang masasabi natin na when it comes to the early game, parehas silang gustong kontrolin yung early game pa lang. Yeah. Halata din sa draft ng Team Falcons, they picked up the Granger amongst the likes of the Claudes, the Harrods, the Carries, yung recent na parang gold shift natin. Yep. But this lineup from theirs is, I think they just want to give Suyo a good time in the early game. Uy, Jack No, nahihirapan siya dito. Good time ang gusto ng Team Falcons. Bad time naman para kay Chakno yung ganun agad. Nag-aggressive moves para kay Haji. This is what we're expecting kaya nag-rise na Lilia sa mid lane. Totoo, no? Parang sa ngayon, nakikita natin yung mga pokes ng Valentina, yung pokes ni Haji. Parang gusto talaga agad nga nilang kunin ang control and the momentum in, of course, the early game. Meanwhile, when it comes to the YSS Gold Lane, parang sila din pinaparamdam at pwede rin nating ma-expect dito sa TNC, especially for Benny, na early game pa lang, amin dapat to. Yeah, kasi alam mo yung spike ng YSS, it starts with a level 4 kasi meron kang global vision mula sa kanyang ultimate. You are a capable, I would say, marksman in terms of dishing out damage kasi medyo mataas din yung damage output ng YSS. Ang problema lang talaga nila to is yung teamfight. Minsan kapag masyadong maraming heroes na nasa harap, ang hirap i-proc yung passive. So yun yung magiging issue honestly ng TNC, yung reach na meron ng Team Falcons. At katulad yan, issue rin para sa kanila yung mapilikot at nakakapang-iwan after the tracking shot here para kay Ogwen. Pero understandable dahil magre-respond na rin in a bit yung unang pagong ng laban. Kaya kahit nagkakitaan sila doon, hindi muna sila magbibigayan. Baka dito pa lang sa unang pagong. Mukhang this is gonna be a 4 versus 4. Nagkakasilipan agad. Okay. Ganda ng mga pokes na ginagawa dito ng TNC. Okay, wala pang golden hour dito si Ogwen. Kaya agad siyang mamamatay. Teamer with a double. Flava getting away. Pero without getting anyone here, ay papahayag naman ang TNC. They got the most of it. That's a 3-4-1 trade-off. Zyda will get the turtle as well. Panalong-panalo doon ng TNC at ngayon ay manggugulo pa sila Zyda doon sa purple buff ng Falcons. Pero kailangan yata nilang tumakbo. Naghahabol si Ogwen. Okay, pero magbabackway siya. Wala pa rin yung golden hour. It's kind of delay here para sa Team Falcons. But instead, a great start para sa TNC. Yeah, this is one thing na ma-appreciate mo from TNC, no? They know how to utilize their lineup. Kapag tinignan mo yung kanilang heroes, you have the Sora and the Khalid. These two heroes are very annoying in the first few minutes of the game. Kasi lalo yung Sora, napakataas ng kanyang damage output. Chakno daw. Alam din nila yan, kaya naman ngayon ay sumasama na sila agad. It's going to be the flicker. Haji on the front. Lancy will get away. Evil Queller na pop na rin, pero no casualty yet sa mid lane. Grabe, nakakatuwa manood agad dito sa nakikita nating laban. Early game pa lang, first 3 minutes pa lang puno na ng aksyon. Meanwhile for Falcons, again, nahirapan sila kanina because of this man. Napakaganda nung poke, napakaganda nung thunder form, tapos pinagsasapak agad niya yung Falcons kanina. Yun naman yung kinagandahan. Gets din ni Tremar na walang pipigil sa kanya kapag ginamit niya na yung kanyang thunder form. Even though na-picture siya ni Ogwen. Ayun na naman! Kakasabi lang natin, final slash, economic na agad. That's going to be a 2-for-1! Mula
Napakasakit talaga ng isang Sora. At ngayon may 1K gold lead na ang TNC Falcons right now. Mukhang nahihirapan sila kasi this is a different approach mula sa TNC. Alam mo, maraming nagtatanong, paano nga ba ka-counterin si Marcel in this patch? Lalo na't yung patch natin ay heavily favoring fighters. This is one way to address Marcel. You don't address Marcel in the draft, you address Marcel in the gameplay. Once na ma-proc mo na yung Platinum Snap, meron kang 12 seconds ng window na pwede mong gawin kung anong trip mong gawin. And ganun yung ginawa ni Trimar. Nung na-picturean siya ni Ogwen, pinasok niya kagad si Kyle using the Thunder Form. And yan ang problema din kapag isa kang Suyu. Marami kang dash, pero once na nagamit mo na yung Queller and pati na rin yung Blade Surge, wala ka ng pang-out. Kaya alam din yan mismo ng TNC. Good seal play, Very aggressive here onto the mapa. Pero yung frame moment nagamit agad, transform here para kay Trimar. Medyo makakulong si Flap. Final Slash will miss out big time. Pero ito hindi mag-miss out big time. Yung salubong nila Chakno dito kalaogwen. Committing even a golden R. Turtle. Pero yung Turtle ngayon ay masisecure naman ang Team Falcons. But Kyle leading the charge. May iwan si Chakno in a bit. Flap ay susunod pa. Vengeance activated. Flicker out para kay Chakno. Wala umang kills na nakuha ang dalawang teams natin pero ibang klase yung zone ng Team Falcons doon. Yeah, tinitigan ni Flap, men. Sabi niya, kung di mo kaya picturean, Ogwen, tinitigan ko na lang. And ang ganda nung pag-micro ni Flap. Talagang finorce out niya dito yung space escape nung Harley with the final slash. And that gave enough space for Team Falcons to actually just burst down the turtle with the Suyo. Grabe yung zones ng ginagawa talaga nila dito. Yung protect, yung control. And even si Trimar kanina, may setup siyang ginawa. Pero yun nga yan, daming pangpigil talaga ng Falcons dito. Dagdag pa natin si Ogwen. Though, ama no, si Saida paulit-ulit, si Lancy do, paulit-ulit niyang kinokopya yung black shoes ng isang Lilia. Bakit yun ba yung tamang kunin? May ano ka kasi, may pang-reset ka. So pwede mong harapan yung mga Suyo, yung mga Marcel. So basically, parang ka nakikipag-suntukan and meron kang safety button. Yep. Meron kang I would say reset with the Valentina. Although di nagre-reset yung cooldowns ng skills mo, pero yung position, yung HP, pwede mong i-ally sa mga folks laban sa Team Falcons. It's all about being safely na dun sa posisyon niya para kay Lancy. Survivability. Yes. Yung Ganda mas na pwesto ni prayo. Chakno. Pero ngayon makakasurvive ang mga members ng Team Falcons. Tatlo yung natalo niya. Golden Ore! Sandstorm Golden Ore na commit. Isang mahuli. Maraming nakabang. Pati yung bala ay tatama na rin. Tila ba wala nang takas talaga doon itong si Chakno. Ganda man ng positioning niya kanina pero ang ganda rin talaga ng pampigil. Counterplay dito ng Falcons at tila ba naghahanap pa rin sila dito. That is why as of now, masasabi natin, wala pa rin naman talagang lumalamang dito Yeah. sa first 6 minutes ng laro. I was gonna say na medyo okay lang sana for TNC. Oh. Kasi, uy, taga lang. Pero hindi pala okay to. Even with the Black Juice Flicker. Grabe naman yung escape doon ni Lancy. Ibang klase yung mga crossover moves nitong larong to. Oo, ang daming cross-map trades na nangyayari. Kanina nakita natin si Chakno binigay yung kanyang buhay. Kamuntigan kasi mahuli ni Trimar si Kyle sa kanyang sariling jungle. Buti na lang may retribution yung Suyo to get the movement speed to get away from the Sora. Pero ang masakit sa puso dito for TNC, okay na sana eh. Kaso, maaalala mo bigla, may Sky Piercer yung Ranger, may stuck na, may uno na sa Sky Piercer ni Super Marco. At kung ikaw ang TNC, hindi mo gugustuhin na madagdagan sana yun. Pero Chakno with the Sun Guard makakasurvive. Trimar sa harap. Thunderform. Pero wala pa namang mga members dito. Pero hindi! Meron na pala. Mahuli na golden na si Chakno. Nakabang yung mga bala. At tapos, agad siya doon even before the turtle ay makukuha man dito ng Team Falcons. Flap. Doon naman dead escape. Habang si Flap naman, pinakagilid. Pati pa rin. Pero Zaida in the end ang makakakuha ng pagong. Ang daming nangyari doon. May mga casualties, may mga pokes, pero makukuha pa rin ni Zaida yung turtle. Kaya naman masasabi natin, TNC, pumapalag pa rin talaga sila. Okay, hindi talaga nila tinatanda kahit si Hachi ay walang ligtas. Oh, Ito rin Trimar naman rin. si Trimar na napakatapang. Pero dahil masyado siya matapang na palalim, damay pati Torre. Final slash out on Lancy. Black just activated. Babalik si Zaida. Yung mga baraha ay tatama. At si Chakno sa likod. Nagatip ng sunod. Pero mukhang this might be the end muna. Pero hindi, lalaban pa rin dito si Ogwen pero hindi nila ma-prevent ang pagkabasag ng base dito sa gitna. Grabe yung aggression na pinapakita ng Sora, men. Nabibigyan ng opportunities ang TNC. As you can see in the timeline, grabe yung swing. Nakakuha na ng objective dito yung Team Falcons sa first few minutes of the game. Kung mga nabibigilan nila yung gusto mangyari ng TNC, Yep. pero yung pag-alay ni Trimar, men, ngayon bumalik yung swing sa side ng TNC and it's giving a lot of space for Zaida in this game. Wala pang death
yung Harley ni Zyda. And historically, nakikita natin yung Team Falcons kapag hawak nila yung Arlot, abot nila kahit saan magpunta, kahit makailang space escape. Pero this time around, TNC, they find the right team fight configurations. Kaya naman nagkakaroon ng spasyo itong si Zyda sa mga team fights. And take note hindi pa sumasama si Benny Cutie. Diba, what more kapag sumama pa yung gold laner dito ng TNC. Ibang klase. Yung nakikita natin ditong gameplay mula sa TNC. Talagang ang hirap nilang kunin, ang hirap nilang hulihin. Yeah. Despite the fact na ang daming ang panghuli dito ng Falcons, parang kino-crossoveran lang lahat ng TNC. Oo, kalmado actually din yung mga BPM ng mga players natin. Chill lang eh, no? Diba, saktong-sakto dun sa Infinix watches natin na kahit si Trimar, sobrang tindi ng mga set niya tapos ganun lang yung BPM niya. Imagine mo, nagpapakamatay ka sa harap ng Team Falcons, 73 lang BPM mo. Grabe. And definitely that says a lot sa paghahanda dito sa laban talaga ng TNC. Oo. Kahit na nasa ilalim sila ng standings natin, parang okay lang. Wala din silang pake kung sino man yung kanilang makakalaban. Ngayon na merong Lord, mukhang gusto pang munang lumamang ng TNC when it comes to macro. Nag-push muna si Daddy Benny dun sa itaas. Tapos uunti-untiin nila itong Lord na to. Okay, step by step muna. Trimar. May nagbaba-jump panganib. It's going to be Trimar on the front. At hinibukan niya lang kung sino yung mga nagtatago. At may nagtatago ding Chakno dun sa may bandang likod. Ganda ng pwesto niya doon. Ganda yung pwesto niya. Pwede silang umuli Tingnan pero ng bala. kailangan niya ding maging maingat. Kailangan niya ding maging maingat. Ang bilis nung ang bilis ng Khalid, men. Mas Grabe. mabilis pa siya sa bala ng Granger. Pero kailangan isipin dito ng TNC. Medyo umahap din na yung pokes ni Haji. Kanina nakita natin si Trimar. Sinubukan niyang abutin yung mga heroes ng Team Falcons sa may middle lane. Pagka-dash niya, nakadalawang bola lang si Haji. Halos kalahati ng buhay ni Trimar yung nawala. And isipin mo yung combo pa na pwedeng manggaling dito sa Team Falcons kapag na-picturean siya ng Platinum Snap. So kailangan talaga mag-ingat ng TNC dito sa kanilang mga pwestuhan kasi ang daming pang poke ng Team Falcons. Wala pa nga yung Granger men eh. And ngayon makikita natin yung Team Falcons, chill lang sila kasi yung Lord ay pwede naman kontrolin, dahan-dahan kasi pwede naman silang paulanan ng bala ni Super Marco. May part din kasi na Prevent the Ogwin yung mga hiding spots eh. Oh. Oo. Meanwhile, TNC on the other hand, sila tinatry nilang makalamang sa macro. Diba? Yung pressure nila sa side lanes, paulit-ulit nilang ginagawa. Napipilitan din tuloy si Kyle na mag-react dun sa itaas. Tapos, yung ilang miyembro ng Falcons, hawakan lang yung mismong area sa may Lord natin. Pero mukhang ito yung call ng TNC. Sisimulan nila yung Lord. Lord 101, kaso nagpakita kasi yung suyo sa itaas. Ayun lang. Ngayon, maganda yung magiging call kung sakali dito ng TNC. Bila alam natin, pababa yung Suyu. Open. Might as well go for the -1. Uy. Transform agad si Trimar. Wala sila makukuha. The pick of dawn. Instead, si Chakno pala ang pipilit with a Lightning Sandstorm. Pero purado agad siya dito sa mapa with Super Marco on the charge. Golden Arm ay kakasamaan. Pero makakatakas pa agad yung mga members dito ng TNC. Benny Cutie trying to run away. Flicker ay na-exhaust na agad. Ngayon, 5 miyembro ng Team Falcons ang mas nananatili sa posisyon ng Lord. So pwedeng kunin na to, Zyda? pero parang lalaban pa rin sila Zyda. Oh! Black shoes para kay Haji, pero but this is the end. Sakto yung Deadly Magic doon. At kakasa pa rin dito sila Lancy taking on the challenge. Head to head dito kay Lakay Velaslam. At yung ginayang Black shoes ang kailangan para makatakas. May kasama recall. May kasama pang ang TV, may kasama pang ang pang-aasar na tila ba gustong iparamdam ng TNC. Hindi nyo pwedeng kunin basta-basta yung Lord. Kung may freestyle, men, ito yung pwede mong sabihin, magsapatos ka na. And literal, ginamit yung sapatos ng Lilia para mag-zone dito yung Suyu and napababa yung HP ni Kyle. So it becomes a Lord reset even though naipanalo ng Team Falcons yung poke battle. Now it's TNC's favor just because of the one play mula kay Lancy. At ngayon, pabor din sa kanila yung ginagawa ni Trimar. Inilalayo din sila Super Marco. At nakuha na din sa nila Zyda. Yung Lord kapalit naman ito is going to be Chakno trade para sa Lord. Sobrang laking insulto nun, men, mula sa Team Falcons. Ang ganda na nung setup nila na gamit nila yung passive ng Marcel para mapagilan yung engage ng TNC na punish yung ultimate ni Chakno kanina. And nung nahawakan nila yung Lord Pit, lumaban muna si Zyda at si Lancy and doon nagkaroon ng reset sa Lord Battle and TNC nakuha nila yung pwesto pabalik. Grabe din mga asar si Lancy. Pero mukhang nahuli si Zyda pero makakatakas lang agad. Look at Lancy. Grabe. Yung tapak niya dito, ibang klase talaga. Grabe, solo siya ng zone. Nang aasar pa nga siya. Even copying the Evil Queller by the way kanina. Ngayon may Lord silang makakasama sa bandang ibaba. Falcons, mukhang madali naman nila itong madedepensahan. This is a Granger, this is a Lilia. But definitely, ito lang yung makikita talaga natin dito sa strongest region ng MLBB. Yeah. Imagine, nasa top 8 ka, nasa laylayan ka, pinapahirapan mo ng ganito yung top 2 natin. Ganun talaga. Welcome sa pinakamalakas na region sa buong mundo.
And kung saan nagmamatay dito is yung mga galaw talaga pagdating sa loob ng laro. And kita natin yung galaw ng TNC. Gets delay na yung poke battle ng Team Falcons ay napakataas. So what they're doing is they're using the Khalid and the Sora as the sacrifice para ma-force dito yung pwesto ng Team Falcons. Kasi alam mo, lalapit ng Marcel, lalapit yung Suyo, and doon nanggagaling yung mga punish mula kay Zaidan na may deadly magic, nanggagaling siya sa mga off angles. Kaso, si Flap nga lang kanina pa siya Falcons sa pinakalikod ng pag-atake at Zaida with a Lord Steel. It's going to be a win para din sa TNC. At humahaba na sila ngayon. Sabay-sabay nagbabagsakan ng mga membro ng Team Falcon. Habang sa likod. At higit sa gasa para kay Owen. Sinasakripisyo siyang buhay niya. Huwag na maabot agad dito sa super makapag-back away with a flicker. Habang yung mga members dito ng TNC ay pasugod pa rin. Black Shoes patras. May Lord na kasama ang TNC. Ibang klase yung nangyayari dito, di ba, Leo? Yay! Yep. Okay. Lassie's back! Enough defense for Falcons with more minion waves coming Yep. in after this Lord. But TNC are not letting go of the issue. Kaya pa Mukhang na. endable na yata to. Kita muna yung kukunin nila, tatry nila, pero ang ganda pa rin ng defense ang makikita natin mula sa Falcons. Pero hindi natin may pagkakaila. Lamang na lamang dito ang TNC. 3K gold Oo. lead. Paano ba babawi dito yung Falcons? Okay, lamang na lamang pa rin naman. May way para bumangon at ilan sa mga pwede natin himayin. Yeah, right now, Falcons are just looking to get resources on their table. And this is what we were saying earlier in the English broadcast. Haji's just waiting for the Divine Glaive to come in. Okay. He decides to build it as the 4th item after the Blood Wings. Now, we were asking earlier, where will the damage of Falcons be coming from? It has to be coming out of that Lilia, and Falcons needs it now. Yeah. Actually, hindi lang yung items eh. Ang nagiging issue ito is yung
capability ng TNC na mag-force out ng mga mobility spells, yung Black Shoes, yung Blade Queller, lahat kasi ng damage output ng Team Falcons, naka-base sila sa kanilang mga skills. Even yung pwesto ni Granger. Kaso, ang laking issue nito, men, nasa side ng TNC, ang daming willing magpangamatay. Nandyan si Chakno, nandyan si Trimar, and kapag hindi mo sila pinansin, may mga damage yung mga heroes na to. Oo, kaya kailangan talaga na matinding map awareness din as well. Dahil crucial ang laban nito, lalo na't lamang na lamang ang TNC. Malaki yung lead na meron sila dito at tila ba naghahantay lang kasi yung Falcons. Yung perfect opportunity kung kailan sila lalaban, pero yung pwesto ni Zaida, maganda yung pwesto ni Zaida sa itaas. Yeah, this is what Falcons needs to watch out for, those surprising flanks. But I feel like they have a bit of an idea what they're trying to set up because of how they're holding the map. And now Ogwen's coming in for the Ayan check. na. And he takes Zaida out. That's right. Ogwen actually has been looking for targets left, right, and center. It just so happens that, you know what? TNC is doing such a phenomenal job. Ang hirap ding hulihin, of course, ng Harley na yan. Okay. Oh, Flap, playing full siege with 3 mark. A lot of damage. Okay, nagsisimula naman agad sila dito ng mga attempts. Kaso nga lang ang TNC, sobrang ilap nila sa mapa. Okay, Lord spawning upper quarter. Ito I'm surprised. Falcons are still first to the scene. Can they afford to contest? I think meron naman talaga silang capacity to actually try and do the Lord fight. Kasi alam mo, again, ang advantage nila dito is yung kanilang poking capability. Kanina nandyan yung mga pokes mula sa Queller ni Kyle, pati na rin yung mga Death Sonata mula kay Supermarco. Ngayon, dagdag mo na dyan yung damage output na mayroon din si Haji. Pwento talaga ang pinaka-importante rito, bush control, and pati yung slow lane. Kaso, ang mahirap dito sa side ng Team Falcons, nasa taas yung Lord, na yung baba nila, basag yung torre na yun. So slow lane is always gonna be in favor of TNC. Yeah, right now TNC decided to The lead that he got. Ogwen with a conceal, naghahanap ng targets. Oh, mahuli agad dito! Swinging with 25 Pinicturean agad pa. dito, nahuli pa ng Golden R. Nakaabang agad dito, mga bala magagaling kay Ogwen. And 3 mark falling down. Benny Cutie as well. Will go away, trade sa pinakalikod. May Lancy na umatake sa backlane Ayun na. sa Team Falcons. Habang yung Zaida naman, wala na yung atake Wait, ni again. Kyle. Pero, Oh my God, pagpapalaki Zaida's Super making it Mario, happen. matapang Sa taas siya naman, agad dito. nagkakagulo na din Mino sila. and Lancy, Lancy up no on way front. out but to go down. A wipeout laban sa TNC. And that is a clean wipeout Oh my God. secured by Team Falcons. It's Kyle TZ